Tinambakan at sinakop na nga. Pinarerentahan pa umano ng ilang residente ang espasyo sa bangketa sa bahagi ng Pasay City. Kabilang yan sa mga pinagsisita ng MMDA sa kanilang pag-iikot ngayong araw. Nakatutok si Oscar Oida. Nagmistulan ng extension ng mga bahay ang mga bangketa dito sa tramo sa Pasay. Sa ganyang sitwasyon, inabutan ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang lugar nang magsagawa ng bantay sa gabal operation kaninang umaga. Kundi mga basura, mga pinaglumaang gamit ang itinambak sa bangketa. May basketball board at ring pa. Yung iba, tinayuan pa ito ng mga tindahan, lotohan, pati lutuan. Kaya imbis na sa bangketa, sa mismong kalsada na naglalakad ang mga pedestrian. Naintindihan po natin na kailangan po maghanap buhay ang ating mga kababayan, but then again, not at the expense of the convenience of public and also public safety. Makikita po natin, malit na po ang bangketa, meron pong water meter, may drainage, then paparentahan pa po natin ito sa isang tindahan na nagpiprito ng manok. So, safety is at hand, no? Delikado po yan. Mantakin nyo, ang ilan nga daw na espasyo sa bangketa, pinarerentahan pa. Hindi na siya, kumbaga, uncommon. Nagiging normal na po yan na ang nagiging mindset po ng ating mga kababayan na once there's a space outside your house, whether it's a sidewalk, whether it's part of the street, nilalagyan ng kung ano-ano. Sa kabila nito, may mas nakikita naman umanong pag-asa sa hinaharap si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Kung dati daw kasi, palaban pa ang mga nahuhuli. Ngayon daw, mas sumusunod na. Meron tayong ilang mga nahuhuli na sinasabi nga nila, sir, nahuli niyo po kami pero okay lang, mali naman po kami. So I think there's this acceptance already. Nangako naman ng MMDA na bukod sa mga kalsada, aayusin din nila ang mga bangketa sa Metro Manila, lalo't nalalapit na ang rehabilitasyon ng EDSA. First and foremost, ang tramo po, it's part of our Mabuhay Lane dito po sa Pasay. Then itong portion na ito na papuntang Vito Cruz po na tramo, this is an extension of the Mabuhay Lane. And alam naman po natin, there's an upcoming rebuild of EDSA. So marami po tayong tinitingnan na lugar, kasama po ang ating mga LGUs na we are identifying mga streets, no, na kung saan maaaring magamit po ito ng mga motorista. Bukod sa tramo, pinasadahan din ng bantay sa gabal operations ang kahabaan ng Arellano Street sa Manila, maging ang Zubel Rojas, Tejeron at Pedro Hill. Aabot sa halos 6 na po ang natikitan, habang nasa 18 naman ang mga nahatak na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.